morning po everyone. Ako po ay nagkagalak. Though I'm very hinakapaman sa mga pagkakataon ko. Pero ako po ay nagkagalak sapagkat kung meron itong isang tungkulin ang Diyos na sa pamamagitan po ni Pastor Iboy na privilege na ako na tanggapin yung buhay ang mag-maaral ng salita. So, I can relate so much dun sa special number. Kasi Friday after yung nagkakataon sa labas. Akala ko chill na lang ang magiging Sunday dahil tapos ko yung mga big events and such. Pero hindi na nagsasabi sa Pastor Ibo, sabi, Alex, ikaw ang speaker ngayong Sunday. Prepare ka 40 minutes, tulungan natin yung outline. Tapos later that night, nagsasabi si number din sa akin, Bro Alex, good evening. Ito ang aking special number, but I will please God bless you. Sabi niya. Tapos nakita ko yung special number, why have you chosen me? Paisip ako, Pastor Iboy, why have you chosen me this Sunday morning? Pero gayon pa man, ito po talaga yung ministeryo na sa puso ko, hindi ko po tatanggalin. Sapagkat, ang mga rubo ng salita ng Diyos ay kailanman ay nasa puso mo na po. I can remember May 31, 2018, yung desire po ng pagpapastor, biyaya po ng Panginoon hanggang ngayon nasa puso ko pa rin. Bagamat nakikita ko yung kahirapan sa ministry at na-amaze ako kung paano ginagabay ng Panginoon si Pastor Ibo. Challenging pero nakaka-inspire na maging isang lingkod ng Panginoon. So, sa umaga pong ito, inaayaan ko ang lahat ng magsitayo. And I invite everyone to please open your Bibles with me to the first letter of Apostle Paul to the Corinthians. 1 Corinthians chapter 15. Isang verse lang po ang ating babasahin. At pagtutuunan ng pansin sa umagang ito. 1 Corinthians chapter 15. At ating pong basahin ang verse number 57. It has been exactly 7 days nang matapos po yung ating grand celebration ng 4 na dekada ng Diyos ay naging tapat at mabuti sa iglesia ng Pilipinas. Kaya tayo po lahat ay magbasa ng salita ng Diyos. 1 Corinthians 15:57. Altogether, let us read begin. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, ang pamagat po ng mensahe ng Panginoon this morning is seal the victory. Tayo pong lahat ay panandaliang manalangin. Nakila po namin Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka po namin Panginoon una sa umagang ito, sapagkat ikaw ay Diyos at karapat-dapat lang na purihin ka Panginoon. Pinupuri ka rin namin sapagkat napakabuti niya sa aming buhay. Ikaw ay nananatiling tapat sa kabila ng kasupaman sa may mga pagkakataon sa buhay namin. O kadalasan pa man, Panginoon, na kami hindi nagiging tapat sa inyo. Sa umaga po ito, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya ng buhay, ng kalakasan, at sa kalayaan na meron kami upang makapag-ipon, makaawit ng papuri sa inyo, Panginoon, makatunghay ng iba't ibang mga testimony at tanging bilang, at higit sa lahat ay makapakinig ng inyong salita, Panginoon. Kami po ay lumalapit sa inyo at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Sa lahat po ng aming mga inisip, sinabi ginawa na hindi po nagbigay ng kaluwaran sa inyo. Dakilang Diyos, salamat sa pribileyo nito. And now I pray, Lord, that you give me wisdom as I teach your word. May I please no one but you, Lord. At nawa, Panginoon, itago niyo po ako sa inyong likuran sa gayon hindi po ang aking kabataan na makita, pagpo sa kapangyarihan ng inyong salita na mangungusap sa puso ng bawat isa pa. Hindi po kami nawa lumabas ng napakaraming sulok ng iglesia ito nang hindi po kami nanghamon, napapagpala, napapaalalahanan, at itatama ng inyong salita. Ang malayang pagkilos ng banal na Espiritu ang dalangin namin, mangusap ito sa aming mga kaluluwa. Purihin ka, kapag kami nagdalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Mari na kong magsiya mo lahat. Seal the victory. But
Thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. At ang title muli ng mensahe ng Panginoon this morning is Seal the Victory. Pag sinabi natin seal, selyado, secured, parang wala nang ibang makakagalaw. So exactly 7 days ago, we celebrated 40 years of God's goodness and faithfulness sa Open Bible Baptist Church, Caloocan City. And kagaya nga ng mensahe ni Pastor Lev, for 4 decades, God's goodness never fades. At totoo naman, na ating nasaksihan, bagawa kayo bata, naabutan ko at nasaksihan ko yung 2015 hanggang sa kasalukuyan na ang Diyos ay nagpala at naging tapat sa iglesyang ito. Salamat sa Panginoon sapagkat that celebration was indeed victorious. Pero bago pa man natin pagplanuhan ng mga bagay na yun, balikan natin yung year 1983 hanggang sa ngayon. Bago natin maranasan yung victory ng celebration na yan, yung umabot tayo dito sa 2025, prior to that celebration, that is victory in itself na agad mga kapatid. Nakita natin ang katapatan ng Diyos sa iglesyang ito. Madaming umalis, madaming nadagdag, maraming pagbabago at maraming hamon sa buhay ang hinarap ng bawat isa. Pero nanatili ang Diyos na tapat sa iglesyang ito. At tayo naniniwala na bagamat tayo ay may kakayahan sa ating mga kamay, naniniwala tayo na ang katagumpayan ay nagmumula lamang sa ating Panginoon. Bagamat meron tayong karunungan, kakayahan, at iba pang mga bagay, tayo ay naniniwala na kung wala ang Panginoon, ay walang katagumpayan sa iglesia nito. Pero after that celebration, we have experienced 40 years of God's faithfulness victoriously. What's next? Ano naman ang sunod na dapat natin gawin? So, pagkat a wise man once said, sabihin natin si Pastor Eber, or he quoted this many times sa kanyang sermon. Sabi niya sa next line, your victory for today will not guarantee a victory for tomorrow. Hindi ibig sabihin your victory for today will not guarantee a victory for tomorrow. Tunghayan natin yung next 40 years na gagawin natin sa iglesia nito sa bawat isa. Why do I say this? Sapagkat sa mga pagkakataon ng sariwang tagumpay, doon kumikilos ang kaaway. When we think na we are so victorious already and we let our guard down, we celebrate, I'm not saying it's bad, pero sa mga pagkakataon that we na after victory, it doesn't end there. Life doesn't end after one single victory sa isang laban ng buhay. Kaya ang hamon sa atin, that's why it's seal the victory. Not just win the battle, but siguraduhin natin na yung victory natin, it will perpetuate hanggang sa pagbalik ng ating Panginoon. We neglect to talk about what we do after achieving victory. Kaya kadalasan sa atin, we testify, ang ating kahinaan is consistency. Yes, we achieve something in life, pero we are not consistent in prolonging the victory that we achieve. And I think that's what we lack sa buhay natin bilang mananampalataya. Sapagkat hindi natatapos ang buhay ng isang mananampalataya sa isang laban lang. John 16:33. These things have I spoken unto you that ye might have peace. In this world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Pinangako ng Panginoong Jesucristo that in this world, you shall have tribulations. So, hindi rainbows and candies and sugar sa buhay ng mananampalataya. Hindi relax, hindi calm, hindi chill lang. Paulit-ulit natin narinig, the life of a Christian is a battleground. So, we have to expect that every day, may hamon ng buhay. After one victory, may panibagong hamon na ipepresent ng Panginoon sa atin ang sa gayon, patuloy natin pagtiwalaan ng kapangyarihan sa ating buhay. Katulad ng NBA, ngayon, diba, nasa Eastern Conference Finals ay na lang yung natitira at yung OKC na nasa Western Conference Finals, sinatay na lang nila yung kanilang maging karumbali. So, pagkat ang mga naglalaro sa isang competition, ay hindi titigil sa isang panalo lang. They will move forward
forward and forward hanggang sa makamit nila yung kampyonato. Ganun din sa buhay ng isang mananampalataya. Hindi tayo titigil sa isang hangin ng buhay. After we win a victory, there will come another hurdle to be overcome. Hanggat hindi dumadating ang Panginoon, laging may hamon sa buhay. Pero ang maganda, kahit may hamon sa buhay, kasama natin ang Panginoon sa mga hamon niya. Sabi nga dun sa ating binasa sa scripture in Hebrews 13 verse 5, I will never leave thee, nor forsake thee. Be content on the things that you have. Those who win will always move forward regardless of anything. So kahit you have the fear of the unknown, hindi mo alam kung ano yung sunod mong haharaping problema, you have to move forward. Because that's how life works. You cannot rock in bed and not move forward because of one failure. Or you cannot relax in bed o magbakasyon ka na lagi sa buhay pag hindi mananampalataya dahil nanalo ka ng isang tagumpay. Because if we experience victory coming from God, ang expectation ng Diyos sa atin ay magpatuloy. Magpatuloy hanggang sa dumating ng Panginoon at dahil niya tayo sa langit na bayan. That is the victory, mga kapatid. We are not yet sure kung kailan yun. Pero ang hamon sa atin ng Diyos. It is required of stewards that a man be found faithful. So hanggang hindi dumadating ang Diyos, expect natin na laging may hamon ng buhay. Bagamat, gayon pa man, may hamon ng buhay, kasama natin ang Diyos. And we have to move forward. And despite the fear of the unknown, alam natin that that unknown is controlled by our known God, mga kapatid. Hindi naman gusto ng Diyos na tayo mamuhay ng puro problema. Though pinangako talaga ng Panginoong Jesucristo na may problema sa buhay na ito, pero this is what God wants. At ito yung divine will niya. God wants us to live this life victoriously because every day is a battle. A battle for sin, spiritual warfare, yung patience mo kapag mag-aantay ka ng tricycle sa labas, yung tipong hindi ka naman nag-aabang, pero papara sa'yo, pero pagpapara ka, hindi naman magpapara sa'yo. Yung mga bagay na araw-araw mong kakangarapin sa buhay bilang isang mananampalataya. From the littlest and simplest of things, dun sa mga pinakamalalaking hamon ng buhay. Kaya ngayon mga kapatid, after achieving victory in this life, or in this church for 40 years, what comes next? Ano yung sunod na dapat natin gawin? Kaya tayo ka lang sa Panginoon this morning is seal the victory. Not just win the battle, not just achieve a single victory. Kailangan yung victory na yun hanggang sa pagbabalik ng Diyos. Dala-dala natin yung katagumpayan. Sapagkat ang kalooban ng Diyos sa isang mananampalataya sa kanyang anak, bagamat ang buhay na ito ay araw-araw na may hamon, ang kalooban niya, ay mamuhay tayo may katagumpayan sa kabila ng mga hamon sa buhay na ito. Meron po tayong 7 bagay. But I will be quick. I promise I will be quick, mga kapatid. 7 bagay na pag-uusapan natin sa umagang ito. What we must do after achieving victory. Number 1. Ready na ba ang lahat, mga kapatid? Amen. Okay, 7 points ko ito. Please bear with me. Ako yung medyo inuubo sapagkat kasaway po ako. So let's start. 2 Samuel 22 verse number 1. Sa lahat ng kayang basahin ng nasa TV, read, begin. Okay, first mga kapatid, what we must do after achieving victory, for us to seal that victory, number 1, fall down and worship God. After achieving victory, anong unang dapat natin gawin? Pasalamatan, purihin, at i-worship ang ating Panginoon. Why? We have to understand that the victories that we achieve comes only from God. Amen. John 15:5, for without me, He can do nothing. We are needy people. At kahit tayo mananampalataya na kailangan natin ipakita na kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. At kung naiintindihan natin na sa tulong ng Diyos at sa Kanyang biyaya, mayamang biyaya,
tayo nakakaranas ng katagumpayan sa buhay na punong-puno ng hamon, kailangan ibalik natin yung pasasalamat sa Kanya kapag na-achieve natin yung victory. Sa tagpo ng buhay ni David dyan sa tekstong yan, actually this is verses 1 down to verse number 51. He was praising God. Para siyang awit. Siya'y lumuhod sa Diyos, winworship niya ang Diyos. Bakit? Sapagkat God gave David victory over his enemies, over Saul. And I think this is one thing that we neglect the most. Kasi kapag nakuha na natin yung gusto natin mula sa Diyos, bye-bye. Saka na ulit kapag nangailangan ako ng katagumpayan mula sa Diyos. Nung college po ako, I experienced this. Noong mga 4th year, lalo nung nag-internship po ako. Parang hindi na ako nakakapagpay ng gabi. Kasi kada araw nagtuturo na po ako nun. Pag-uwi ko ng bahay, ako po'y kakain, maliligo, at mag-prepare ng lesson plan at ng instructional materials. Nakakalimutan ko na mag-pray. Minsan nagre-rely na lang, ay, ayaw ko na to. Ano lang to, gawa tayo ng magandang prompt kay ChatGPT or kay Gemini AI para sa objectives natin. Kailangan natin ng Diyos mga kapatid sa ating buhay. At kapag nakuha natin yung gusto natin sa Diyos, huwag po natin i-etsapuera ang Panginoon. Kasi nung pinailangan po natin yung bagay na yun, napaka-taimtim at taos-puso po ng ating panalangin. So kung gaano po tayo kataos-pusong manalangin na pinailangan natin, sana kapag nakamta natin, ganoon pa rin po yung ating pagtrato sa Panginoon. Amen. Huwag po natin i-etsapuera. This is the very first thing that we must do after achieving victory. Let us fall down and worship God. Because most of us forget God after the victory, the healing, the blessing, the answered prayer, and just come back when we can't do it. Kapag hindi na ulit natin kaya, kapag nakikita natin na hindi na kaya ng kapangyarihan ng aking mga kamay, hindi na kaya ng aking pag-iisip, ang mga hamon ng buhay na ito, saka na ulit ako mananalangin sa Diyos. Kasi napakadali nga namang kalimutan ng Diyos kapag nandiyan na yung mga pagpapala, yung salot sa panalangin, lahat ng bagay na iyong hiniling mula sa Diyos. Pero napakaganda po ng example ni David. Alam nyo, after ni David, sa mga wars ni David, after niyang lumaban, after niyang maka-experience ng victory, ang una niya laging ginagawa, he goes down to his knees. Pinupuri niya ang Panginoon. And right after that, he asks counsel from God again. What must I do next? Lord, after this victory, ano po yung sunod kong gagawin sa aking buhay? Because that's the right thing to do. That's the very Christian thing to do. That's the very godly thing to do, mga kapatid. It's very hard. It's a struggle. But this is what God wants us to do, and God expects us to do. To fall down and worship Him after achieving victory in our lives. Kasi kapag hindi natin pinuri ang Panginoon after that victory, kaya-kayang bawiin ang Diyos ang katagumpayan ngayon mula sa atin. Tingnan natin, yung 10 lepers na pinagaling ng Diyos, diba lahat sila, they were crying, Lord, have mercy on us. After pagalingin ng Diyos ang 10, ilan ang bumalik? Isa. Sa tagpo po ng ating buhay na tayo nakakaranas ng mga pagpapala, kasagutan sa ating panalangin, siguro, 7 out of 10 times tayo yung siyang nakitongin na hindi na nakakabalik sa Diyos upang magpasalamat. Sabi nga din sa very end ng 2 Samuel chapter 22, verse number 50, Therefore, I will give thanks unto Thee, O Lord, among the heathen, and I will sing praises unto Thy name. Yan yung pinaka-conclusion ni David. Why? Sapagkat napakabuti na-acknowledge niya na kung wala doon sa kanyang buhay, at na-acknowledge niya na kung hindi sa biyaya ng Panginoon at sa tulong ng Diyos, wala siyang katagumpayang mararanasan sa buhay nito. Kaya ganun din sa ating buhay. After achieving victory, para patuloy tayong maging victorious sa buhay na ito,
Huwag natin kalimutan ang ating Panginoon, sapagkat sa Kanya nagmumula ang katagumpayan ng buhay na ito. Amen? Amen! Pangalawang bagay, mga kapatid. According to 1 Kings chapter 18, verse 40, ako na lang po magbabasa, tungayin na lang po ng inyong mga mata. Sabi dyan, and Elijah said unto them, take thy prophets of Baal, let not one of them escape. And they took them, and Elijah brought them down to the brook Kishon, and slew them there. Pangalawang bagay mga kapatid, dapat natin gawin for us to seal victory. Kasi nabanggit ko kanina that after victory comes another battle. And we have the fear of unknown. Pangalawang bagay, for us to seal the victory, we must overcome doubt and fear. Sa tagpupo ng buhay ni Prophet Elijah, after niyang ipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa mga propeta ni Baal, nagpaulan ng apoy. Yung tagpong ito. There's the next slide. Nagpaulan ng apoy. They had a contest kung sino ang may totoong Diyos. Ito bang yung mga propeta ni Baal o si Prophet Elijah? So long story short, si Prophet Elijah yung may tunay na Diyos. Sapagkat nagpaulan ng apoy mula sa langit ng ating Panginoon. Ngunit we can see the sudden changes in the conviction and in the spirit of Elijah in chapter 19. Sabi dyan, next slide. And when he saw that, he arose and went for his life, and came to Beersheba, which belongeth to Judah, and left his servant there. So anong context ito? Bakit siya nag-arose and went for his life? Bakit parang takot siya? So after magsumbong, King Ahab, if I'm not mistaken, si King Ahab nagsumbong sa kanyang asawa, si Jezebel. Medyo feisty violent itong si Jezebel. Nagsumbong siya. Nung mabalita ni Jezebel ito, sabi niya, kumanda ka, papatayin ka. Yun ang sinabi niya. Pinaikli ko lang, pero yun yung intention na gustong ipadala ni Jezebel. So natakot si Elijah. Lahat naman siguro tayo natatakot pag nilagyan na ating buhay, di ba? So I think that's just the normal human response of Elijah sa threat niya. Pero it's ironic. Bakit ironic? Few verses before, si Elijah, siya ay pinakita niya yung kapangyarihan ng Diyos na nagpaulan ng apoy mula sa langit. Alam niya nakasama niya ang Diyos. Bakit? Sapagkat nagpaulan ng apoy mula sa langit ng Diyos. Pero nung nagbanta si Jezebel, kumanda ka, papatayin kita. Bakit bigla siyang natakot? He just won a victory, but he was overcome with doubt and fear. Makikita natin, nung may nagbanta sa buhay ni Elijah, bagamat alam niya, nakasama niya ang Diyos, natakot siya. So, ganun din sa buhay natin bilang mananampalataya. Because we know that every day is a battle, and after a victory comes another battle. We have the fear of the unknown. Ano kaya ang susunod na harapin kong mga problema? At minsan pa sa ating buhay, natatakot tayo at pinagdududahan natin ang Diyos na may kapangyarihan na gawin ang lahat ng kaya niyang gawin sa ating buhay. Mga kapatid, if God has delivered us then, next slide please. If God has delivered us then, ano man yung kaharapin natin in the future, He will surely deliver us now and always now. It's normal to feel fear. But we always have to be reminded that faith and fear cannot be together. Kagaya ng panalangin ng mga disipulo in Luke chapter 17 verse 5, and the apostles said unto the Lord, increase our faith. Kasama nila ang Diyos. Pero ang panalangin nila, Lord, lakihan at lawakan ito po ang aming pananampalataya. Sa buhay natin, it's normal to experience fear. Pero sabi sa Biblia, for God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Ibig sabihin, there should be no room for us to doubt the power of God. Why?
Kasi kung nagawa ng Diyos na i-deliver tayo mula sa battle before, anong kaibahan niyan sa bago natin mararanasan? Iisa yung Diyos na nag-deliver sa atin noon, i-deliver ulit tayo ng Diyos sa ating kakaharapin in the future. It is normal to fear the unknown. Nakakatakot naman talaga, hindi naman natin alam ang mangyayari bukas. Ano ba yung ating sasalubungin? Nakakatakot kasi lalo yung mga kabiguan sa buhay na ina-expect natin, gusto natin maging matagumpay. We expect for it to be victorious. Wala, nakakatakot kapag tayo ay nag-fail. Or kapag nawalan tayo ng mahal sa buhay na kahapon lang kasama natin tumatawa. Nakakatakot yung fear of tomorrow. Pero in times of fear, that's when our faith will grow stronger, mga kapatid. So let us always pray to God for Him to increase our faith. Rather than to extinguish the fear, let us pray to God, Lord, lawakan niyo pa po ang aking pananampalataya sa inyo. Pangatlong bagay, don't be quick. Pinapangako ko kayo, mga kapatid. Pangatlong bagay, Matthew 11:28. Lahat ng kayang basahin ng nasa screen, basa, begin. Okay. Pangatlong bagay, mga kapatid, for us to seal the victory. What we must do after experiencing victory, let us recharge and celebrate wins. Deserve natin na mag-celebrate sapagkat ang Diyos ay naging mabuti sa ating buhay. Though we acknowledge na everything is because of God, pero may effort din tayong binigay doon. Hindi masamang mag-celebrate matapos ang isang katagumpayan sa buhay nito. Be it acing your exam, be it being admitted to your dream college, university, be it your girlfriend saying yes to your will you marry me or whatnot. Ano pa mang mga katagumpayan sa buhay na yan, if you think that's a good victory that came from God, deserve natin mag-recharge at mag-celebrate, mga kapatid. Sapagkat hindi naman pwede po humamon ng buhay, kaya may championship na lagi na lang may laban. Kailangan mag-recharge tayo at i-celebrate natin yung ating mga katagumpayan sa buhay. I can remember yung 36 pala. Hindi pala, 33, 34, or 35. Basta ng 2019, after ng church anniversary, nagkaroon ng retreat ang church sa La Fortuna. This is somewhere, saan nga ito? Sa Coro ba? Sa Coro. May picture po dyan, no? Hanapin niyo nga po ako. Wala ako dyan, kasi pasaway ako ng mga pagkakataong yan. Hindi ako pinasama ng pastor niya dahil ang pagiging kabataan, kapasawayan ng kabataan. So we can see that after achieving milestones, not just as an individual, but as a church, deserve natin na makapag-refresh kahit paano sapagkat napakahirap ang maglingkod sa Diyos. Nakakapagod, nakaka-burn out, at iba pang mga bagay na ating maranasan. So 2 years ago, 2023, that was February, nagpunta po ang Corvo Group sa Bohol. This is my first time riding an airplane. Napakasarap na experience na yun, mga kapatid. So, nakakapagod ang maglingkod sa Diyos. So, deserve talaga natin ng bawat isa. Nakakapag-refresh. Hindi masama. Libre mo ang sarili mo ng ice coffee kung ano mga bagay. Treat yourself. Deserve mo. So, pagkat naging tapat ka sa Diyos at ginagantimpalaan ng Diyos ang katapatan. So, kung nakaka-receive tayo ng gantimpala at victory mula sa Diyos, I say we deserve to celebrate and recharge. Pang-apat na bagay, mga kapatid. Malapit na po tayo matapos. 1 Peter chapter 5, verse 8. Ito po nakasaad, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Pang-apat na bagay na dapat natin tandaan after achieving victory is watch out and expect enemies' attacks. Alam niyo, mga kapatid, yung mga kalaban, mainit yung mga mata niyan sa mga nananalo sa buhay. Ay, mga bashers na tinatawag natin, yung kunwari ay friends mo, pero
Yung nakikicomment pa, congrats, I'm so happy for you. Mga ganun. So, mga ano yun, mamainit ang mata sapagkat may ganting pala at achievements ka sa buhay. Kailangan natin paghandaan at maging vigilant sapagkat sa katagumpayan ng isang iglesia, diyan mainit ang mata ng kaaway. So, kailangan natin mag-pray, mag-watch, at magpakatatag sa ating pananampalataya at sa ating relasyon sa Diyos ang sa gayon, sa ating victory. Hindi tayo tablan ng bulong ng kaaway. Sabi nga dyan, when you are victorious, all eyes are on you, especially Satan. Di ba kapag nasa podium ka, ang atensyon nasa iyo lahat. Kapag ikaw ay naka-receive ng medal or kung anong achievement ang iyong na-achieve, lahat ng mata nasa iyo. Pero hindi lahat ng mata at hindi lahat ng pumapalakpak ay masaya para sa iyo. Ang iba, kung ano ng schemes ang pinaglagat din device, lalo na sa Satan. So we have to watch out. Because, as I said earlier, we do not win just one battle in life. Especially sa buhay na isang mananampalataya. Every day is a battle. So one victory is not enough. So pagka every day presents another hurdle to be overcome. So kailangan we watch out. It's good that we refresh, pero kailangan tayo ay vigilant, sober. Kapag sober, ang naisip ko yung mga nilalasing ng party. Sober, kailangan tayo gising na gising. Ang dilat ang ating mata sa ating paligid sapagkat anything, anyone, pwedeng gamitin ng kaaway para yung victory natin mawala sa atin. Bakit ko ba laging binibigyan ng pansin si Lucifer ngayon? Why? Isang kaaway ay may pakialam lang sa katunggaling matagumpay. Yung mga nasa competition, yung tourney, kumbaga, tournament, may mga bracket yan. Yung mga nananalo, dun sa kabilang bracket, ang kanyang minamata lang yung mga nananalo. Wala silang pakialam dun sa nalalaglag o dun sa mga teams na mababa yung percentage na manalo. Sapagkat gusto din nilang manalo, gusto ng lahat manalo, kaya lahat ang mata mainit dun sa mga nananalo. So, ganoon din sa Satanas. Ang mata niya ay mainit sa bawat isa. Sapagkat nakikita niya ang bawat isa na matagumpay sa buhay pananampalataya. So, we have to watch out and expect enemies attacks. Why? Ito talaga yung greatest threat to our victory. Sabi lang sa next slide, the greatest threat to our victory is our vulnerability to sin. So if there's one thing that we have to watch out for after a victory, ay yung ating vulnerability na magkasala sa ating Panginoon. Because we might get carried away. Tayo ay masyadong mapasaya at mapahayahay sa katagumpayan at sa selebrasyon na hindi natin napapansin na tayo ay nauhulog na sa kasalanan. So we have to watch out and expect enemies attacks. Makikita natin yun sa buhay ni Samson. He wasn't careful. Akala niya pag maganda ang labas, maganda din yung loob. So we fell for a girl who has a very good appearance outward appearance. Alam naman yung bawal, alam niya yung masama, pero tinuloy niya. Alam niya na hindi sila magkalakay, hindi kalooban ng Diyos, pero tinuloy niya. Ano mangyari sa kadululuhan ng buhay ni Samson? Nawala yung isang bagay na kanyang maaaring na ipagmalaki na regalo ng Diyos para sa kanya. Yung kanyang kalakasan. Bakit? Dahil sa babae. And this can be in any form. Yung ating greatest weaknesses, yan yung maaaring makakuha at makabawi ng victory natin na nagmula sa ating Panginoon. So we have to watch out. We have to pray, be sober, be vigilant. Kasi anytime, paglabas natin dyan, pwede pumatake ang kaaway sa atin. Lalo na kapag tayo nakakaranas ng katagumpayan sa buhay na ito, you have to watch out, mga kapatid. Panglima, malapit na tayo matapos, mga kapatid. John 16:33, lahat ng nakakabasa, ready, begin. These things I have spoken unto you, that in me you might have peace. In the world you shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Gaya ng sabi ko sa inyo, sa buhay na ito, laging may hamon.
Kaya panglima, after achieving victory, we have to accept new challenges and hurdles. Hindi natin pwedeng takasan yung mga bagay na yan. Sapagkat parte yan ng buhay ng isang mananampalataya at pinangako yan ng Panginoon sa Kristo sa atin. It was Jesus Christ who quoted that verse, "These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world." We have to accept, ay hindi ko nabago pala. Sorry mga kapatid, accept changes and new challenges. Sorry. Accept changes and new challenges. So sa buhay natin after victory, not everything will stay the same after that victory. Maaaring yung victory na yun na may kasama kang tao, mawawala yung tao niya sa buhay mo, hindi mo na siya makakasama, marahil siya kinuha na ng Diyos, kinuha na ng ibang tao, kinuha na ng ibang country, at yung mga bagay na nakasanayan mo, nawala na rin sa iyong buhay. And that's part of moving forward. We have to accept na after victory, hindi lahat magsistay. Hindi lahat ganun pa rin. Hindi lahat madali at nandun ka sa nakasanayan mo. So it is important for us na tanggapin ang mga pagbabago at ang mga bago suliranin ang buhay na ito. Next slide, it says there, because a Christian's life is a battleground, expect that there will always be battles. And what must be our response? We have to accept these challenges. Because this is the reality of life, mga kapatid. Hindi natin pwedeng takasan yung mga bagay na yan. Because we won't be able to move forward if we won't move forward accepting these changes and new challenges. Diba, after ng victorious 39 church anniversary natin, who would have thought? 2 months after, napakalamang pagbabago at napakahirap ng gawin na ang ating senior pastor umuwi na sa langit na natin. It was hard for us. Maraming pagbabago ang nangyari sapagkat nasanay tayo na ang ating pastor na ito. Nasanay tayo sa bawat suliranin ng iglesia ito, nandito ang ating pastor. Ating kinasasabihan ng kanyang boses sa mga pagkakataon ito. At ating inaalala siya ng ating 40th anniversary. But we cannot sulk in the corner and not move forward because of that change and that new challenge. Ang gusto lang sa ating buhay, move forward, accept those changes, and face the challenges, mga kapatid. Because part of moving forward are changes that either we want or not. Kahit ayaw natin, pero kung palooban ng Diyos, ang tamang gawin natin ay tanggapin ang mga bagay nito. Kailangan natin tanggapin. It's hard to accept the truth. But in accepting the truth and the will of God, we learn how to trust God even more sa ating buhay. Mahirap mang tanggapin ang ilang mga pagbabago. Next slide. Masakit isipin na it will never be the same again. Pero God meant it to be that way. Nilayo ng Diyos na mangyari yung mga bagay na sa buhay natin. Hindi man natin maintindihan ngayon. Pero hindi naman natin kailangan maintindihan. Kailangan natin gawin pagkatiwalaan ng Diyos sa kanyang layunin sa ating buhay. Pang-anim, malapit na, dalawa na lang mga kapatid. Genesis chapter 50 verse 20, isang account sa buhay ni Joseph the dreamer. Sabi niya dyan, "But as for you, ye thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass as it is this day, to save much people alive." So dahil alam natin na mayroong panibagong battle after victory, kapag nandun na tayo sa mga pagkakataon that we are facing these new challenges and changes na we feel na hindi natin kaya, let us remember God's goodness and faithfulness. So if God did it before, God will do it again, now and forevermore, mga kapatid. Tingnan natin yung mga nangyari sa buhay ni Joseph. Di ba? Kinaindikan siya ng kanyang mga kapatid. Meron siyang litrato sa next slide. Siya ay binenta. Siya muna pala ay nilaglag sa bangin, binenta. Tapos siya ay nakulong, napagbintangan. Kahit wala naman siyang ginawang kasalanan. Hindi siya nagreklamo sa Diyos. Pero sa kadululuhan ng kanyang buhay,
Kahit meron siyang karapatan magreklamo, ano ba naman itong mga kapatid ko, kapatid ba ko makakaaway. Pero nakita natin, He is very forgiving. And He always remembered the goodness and faithfulness of God sa kanyang buhay. Why? Because from the pit to prison to the palace, and sa end ng kanyang story, He acknowledges na God is only good. He is good. He is only good sa buhay niya. So kung tayo ay hindi naman siguro natin mararanasan yung level na tayo, yung sa mga yung mapapagbinta na isang bagay, siguro pwede pa. Pero ano yung lesson dito? Yung example na iniwan ni Joseph. Alalahanin nga lagi natin na ang Diyos ay mabuti at tapat sa atin. Ano man yung maranasan natin, the highs or lows of life, the bottom, the rock bottom, ang Diyos ay mananatiling mabuti sa ating buhay. Joseph has been through a lot of bad things in his life. Gayunpaman, lagi niyang iniisip na ang lahat ng ito ay nilayo ng Diyos para sa kabutihan, sapagkat ang Diyos ay laging mabuti. Kaya as we move forward, despite fear of the unknown and the challenges we may face, let's remember that if God did before, then God will do it again, always and always. And the last, number 7. For us to seal the victory, ano yung mga bagay na dapat natin gawin para ma-ensure natin that we live this life victoriously with God? James chapter 4 verse 8, everyone read, begin. Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. And the last, mga kapatid, ito yung dapat pinakang maging resulta ng katagumpayan if we acknowledge that this victory is from God. Last one, we must draw closer and more intimate with God. Kasi kung ma-acknowledge natin ang victory na ito galing sa Diyos, at alam natin na ang buhay na ito ay puro hamon, umamon na ng umamon, lalo tayong lalapit sa Diyos at aasa sa kanyang kapangyarihan sapagkat ating nalalaman at naiintindihan na hindi natin kaya kung wala ang Panginoon sa ating buhay. The best result that a victory shows is that we grow deeper in our faith and service. Ang tunay na tagumpay ay ang paglago ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. That's the best result of victory, mga kapatid. And that's the very best thing na dapat natin ma-manifest kung ating ina-acknowledge na ang tagumpay na ito, tagumpay natin lahat, tagumpay na nagpupula sa ating Panginoon. Kasi kung alam mo na kailangan natin ng Diyos para magtagumpay sa buhay na ito, bakit tayo lalayo sa Kanya? So kung ang tagumpay para ma-achieve ay magtiwala at sumunod at lumakad kasama ang Diyos, huwag tayo lumayo sa ating Panginoon. Sa bawat tagumpay na mula sa Diyos, mas lumalalim tayo sa ating relasyon at pagtitiwala sa Kanya. Dapat ganyan yung makikita sa atin. At higit sa lahat, mas lumilipid tayo sa Kanyang kapangyarihan. Because we can do nothing kung wala ang Diyos. So as we move forward, for us to seal the victory, we must manifest this. We must manifest this. The world must see na kahit ang buhay ng isang mananampalataya ay puno ng hamon, tayo ay hindi lumalayo sa ating Panginoon. So ating alalahanin ang itong bagay na ito after achieving victory. Number 1, we must hold on and worship God. Huwag natin pabayaan ang ating pananampalataya paglilingkod sa Diyos. After achieving what we want, huwag natin ikapwera ang Diyos. Pangalawa, because we know that we will have to overcome another hurdle in battle, we must overcome doubt and fear. It's normal to feel fear, but let us pray to God to increase our faith instead. Pangatlo, let us recharge and celebrate wins we deserve. To recharge and celebrate. So pagkat nalalaman natin ang tagumpay na ito ay nagmumula sa ating Panginoon. Bagamat tayo ay nagre-recharge, we have to be sober, we have to be vigilant. We have to watch out and expect the enemy's attacks. And while expecting them, dahil na-expect nga natin,
Kapag nandiyan na yan, we have to accept the changes and challenges. And while facing these challenges, alalahanin natin, I've been here before. God has taken me out of here before and rescued me here before. Alalahanin natin na kung ginawa ng Diyos dati, gagawin ko ulit nito. And produkto ng victory na nagmumula sa Diyos ay tayo lalong lumalalim sa pananampalataya at sa ating relasyon sa atin. Kaya nga, there is no other way for us in life but to move forward, mga kapatid. For us to seal the victory, hindi tayo mabalik sa nakaraan, hindi tayo titigil sa gilid. We have to move forward by faith. Alam natin na kasama natin ang Diyos. Alam natin na maraming challenges at pagbabagong aarapin ang buhay ng Open Bible Baptist Church in the next 40 years. Pero kasama natin ang Diyos. We have to move forward by faith in order for us to seal the victory. After victory comes another battle. Laging may laban at dapat natin harapin. It's hard, but God is there as we move forward. Purihin po ang Diyos. That is what we do after receiving victory to seal the victory. Purihin po ang ating Diyos.